So magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon tatalakayin po natin ang panganib at peligro. Sa kaligtasan at kalusugan ng sa trabaho, ang pinakakaraniwang kahulugan ng panganib ay isang bagay na maaaring magdulot ng pinsala o masamang epekto sa kalusugan ng isang tao o mga tao. Sa salitang panganib at peligro ay madalas na ginagamit na magkasing kahulugan, ngunit sa simpleng halimbawa ng ito ay nagpapaliwanag ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. So ngayon, dadako naman tayo sa peligro. Ano nga pa ang peligro? Ang posibilidad na makakasama ng kalusugan ng isang tao kung makakalanghap siya ng isang panganib. Ngayon, narito po ang hakbang na pagkontrol o hierarkiya ng mga panukulang pagkontrol. Unang-una is ang alisin. Nakasunod po rito ang palitan, hiwalay, pagkontrol sa inhinyera, pagkontrol sa administratibo, mga kagamitan sa personal na pangkaligtasan. Ang mga panukalang pagkontrol ay mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan ang posibilidad ng pagkakalantad sa panganib. Maaari ring alisin ang panganib o bawasan ang posibilidad na mangyari ang panganib ng pagkakalantad dito sa pamamagitan ng panukalang pagkontrol. Ang isang simpleng panukalang pangkontrol ay ang ligtas na pagbabantay sa mga gumagalaw na bahagi ng makinarya upang maaalis ang posibilidad ng pagkikiugnayan. Kapag tinitingnan natin ang mga panukalang pangkontrol, madalas nating tinutukoy ang hierarchy ng mga panukalang pangkontrol. Una, alisin ang panganib. Ang pag-aalis ng panganib ay hindi laging posible. Ngunit kapag ginagawa ito, nawawala ang posibilidad ng pagkakalantad. Halimbawa, sa Ireland, hindi nalalantad ang mga nagtatrabaho sa mga istasyon ng gasolina sa panganib ng pagkalasong salida o tingga dahil tinanggal na ang tingga sa mga produktong gasolina. Pangalawa, palitan ang panganib ng isang mas mababang panganib. Ang pagpalit ng isang panganib ay hindi palaging natatanggal ang lahat ng panganib at maaaring magdulot ng bagong problema. Halimbawa, sa laboratorio, ginagamit ang toluene bilang kapalit ng benzene. Mas ligtas ang toluene dahil hindi ito karsinohen at mas mababa ang toksisidad, pero maaaring pa rin itong makasira sa ating sistemang nerbiyos. Pangatlo, hiwalay ang panganib. Ang paghiwalay ng panganib ay ginawa sa pamamagitan ng pagbabawal sa pagpasok sa mga lugar o gamit o sa pamamagitan ng mahigpit na pagkontrol sa mga panganib na bagay. Halimbawa, fume cupboard ay nakakatulong na ilayo ang tao sa mga kimikal na maaaring makasama. Sa parehong paraan, ang paglalagay ng maingay na kagamitan sa isang saradong silid ay nagtatanggal ng panganib sa mga tao. Ang kontrol sa inhenyeriya ay tumutukoy sa pagbabago o pagdisenyo ng isang proseso para maglagay ng hadlang o pader sa pagitan ng tao at ng panganib, o kaya naman ay alisin ang panganib sa tao. Halimbawa, ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng paglagay ng protection sa makina, paggawa ng mga hadlang sa paligid ng isang lugar, paglalagay ng mga sistema na nag-aalis ng mga delikadong usok o chemical, o kaya naman ay paglilipat ng tao sa isang ligtas na lugar na malayo sa panganib. Ang kontrol sa administratibo naman ay tumutukoy sa mga hakbang o patakaran na ipinapatupad upang mapahusay ang kaligtasan ng mga tao sa kanilang trabaho. Kabilang dito ang paggawa ng mga tamang paraan o proseso sa pagtatrabaho, pagbibigay ng tamang pagsasanay o impormasyon upang maiwasan ang mga posibleng panganib at masamang epekto sa kalusugan. Halimbawa ng administrative controls ay ang pag-iwas sa mga delikadong lugar at ang mga patakaran na nagpapahintulot lamang sa mga tao na may permiso na magtrabaho sa mga delikadong gawain. Gumamit ng pansariling kagamitan na proteksyon. Sa mga trabahong ang industriya, mahalaga ang pagsusuot ng pananggalang na kagamitan o tinatawag nating PPE tulad ng guantes, air maps, apron, sapatos na makapal na pantrabaho at maskara
upang maiwasan ang pagkakalantad sa mga panganib. Ang PPE ay tinuturing na huling depensa at madalas na ginagamit kasama ng iba pang mga panukalang pangkontrol. Gayunpaman, may mga kahinaan ito, tulad ng hindi palaging paggamit ng maskara na maaaring hindi epektibo laban sa maliit na partikulo at nagdudulot ng maling pakiramdam ng seguridad. Sa mga pagkakataong may mataas na panganib sa kalusugan, mas mainam na gumamit ng angkop na sukat ng respirator. Ang kaligtasan sa trabaho ay mahalaga. Ang pag-unawa sa panganib at peligro ay susi sa pagprotekta ng ating kalusugan. Salamat sa panonood. Sana nakatulong ang video na ito sa inyong pag-unawa kung paano maprotektahan ang inyong sarili sa trabaho. Ingat palagi at paalam!